Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako bilang Narsing. I am in my late 30s at kasalukuyang associate manager ng isang traveling agency sa Mandaluyong. May asawa na ako at isang anak na may cerebral palsy. Pero hindi ako magkukwento tungkol sa buhay pamilya ko, lalo na sa pagkakaroon ko ng anak na may sakit. Isesentro ko na lamang, Papa Dudut, ang aking kwento a few years back, just before my marriage. Papa Dudut, involved sa sulat ko si Vicente. Hindi naman siya magagalit kung ikukwento ko sa inyo ang aming naging love story. I met him at the bar nang ipakilala siya ng aking kapatid na si Dayan. Boyfriend si Vicente ng kapatid ko. Pero nagkalabuan din silang dalawa at sa akin na ibaling ni Vicente ang kanyang atensyon. Ngunit palagi ko siyang iniiwasan dahil ayaw kong maging bad shot sa aking kapatid. Narsing, may nagawa ba akong kasalanan sa iyo? Bakit parang ayaw mo akong makita? Tanong niya sa akin isang maulan na araw. Nakahalata na kasi siya na nilalayuan ko siya for some reason. Vicente, wala kang ginawang kasalanan sa akin. Nahihiya lang kasi ako. Kunwari sabi ko na lamang noon sa kanya. Gusto ko lang namang makipagkaibigan sa iyo. Malungkot niyang sabi sa akin. Kakaibiganin mo ako for what? Anong rason? Baka naman may iba ka pang motibo bukod dyan. Diretsa ko sa kanya. Samantala, nagbuntong hininga naman si Vicente bago nagpatuloy. Okay, fine. What if I tell you na gusto kong manligaw sa iyo? Ano naman ang nakita mo sa akin at gusto mo akong ligawan? Come on, marami ang nagsasabing kamukha ko raw si Betty La Fea. Hindi sa minamaliit ko ang sarili ko, Papa Dudut, pero alam kong hindi ako kagandahan. Isa akong nerd na may braces sa ngipin at wala sa radar ng mga lalaki dahil sa aking old-fashioned na pananamit. Wala akong pakialam kahit kamukha mo pa si Betty La Fea. Basta gusto kitang ligawan. Narsing, ikaw na ang perpekto para sa akin. At saka nanliligaw ako sa iyo kasi mahal kita. Pag-amin ni Vicente sa akin. Hindi ako kumibo sa kanya dahil napapaisip ako noon kung dapat ko ba siyang paniwalaan o hindi. May gusto na ako sa iyo kahit na kami pa ni Dayan. Nung una, tinatanggi ko pa sa sarili ko ang totoo, pero alam mo ba? Simula nung mag-break kami ng kapatid mo doon ko na-realize kung ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa iyo. Mahal kita, Narsing. Maniwala ka. Pangungumbinsi pa sa akin ni Vicente. Hindi ulit ako naka-imik dahil sobra akong speechless sa mga sinabi sa akin ni Vicente. Sana maramdaman mo kung gaano ako kasincere sa iyo. Dagdag pa niya. Kaso Vicente, si Dayane, mahal ka pa rin ng kapatid ko. Ayaw ko namang agawin ka sa kanya. Ayaw ko mag-away kaming dalawa ng dahil lang sa iyo. Ayaw ko masira ang relasyon naming magkapatid at saka parang lumalabas na panakip-butas lang ako since wala pang isang buwan simula nang maghiwalay kayo. Nasa na ang 3-month rule? Nag-aalala kong sabi sa kanya. Siguro kakahiwalay pa lang namin ni Dayan pero hindi ka panakip-butas lang. Actually, I was hoping na maghihiwalay kami ni Dayan kasi ikaw nga ang mahal ko.
Pag-amin pa ni Vicente sa akin. So ako pala ang may kasalanan kaya kayo naghiwalay ng kapatid ko? Nakaramdam ako ng kaunting guilt nang ma-realize ko yon. Hindi ko naman hinihingi sa iyo na sagutin mo kagad ako. Kahit na maghintay pa ako ng forever gagawin ko. Sagutin mo lang ako. Pakiusap niya sa akin bago ako nagpasyang ayain na siyang umuwi. Nag-volunteer naman siyang ihatid ako sa bahay namin. Pumayag naman ako. Isa sa mga gusto ko kay Vicente ay ang pagiging gentleman niya. Kahit na sabihing may pagkamayabang siya. I always feel his chivalry kapag magkasama kaming dalawa. And I know hindi lang siya pakitang tao dahil marami talagang nagsasabi na maginoo talaga ang lalaking yon. He came from a well-known family at mga politicians pa sila. Hindi naman siya super kagwapuhan pero meron siyang charm na wala sa mga sikat na artista ngayon. Also Vicente is one hot guy at noong mga panahong yon ay maraming babae ang gustong makuha siya. Anyway, hindi nagtagal ang paniligaw ni Vicente sa akin dahil sinagot ko rin naman siya kaagad. Okay namang boyfriend si Vicente at naging masaya naman ako sa feeling niya. Yun nga lang ay hindi ako natahimik noon dahil merong isang lalaki na porsigidong manggulo sa relasyon namin ni Vicente at yon ay si Rufo. Rufo? Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya nang makita ko siyang nakatayo sa tapat ng bahay namin. Kanina pa ako naghihintay rito sa labas ng bahay. Nagtago lang ako saglit nang dumating kayo ng boyfriend mo. May halong pagtatampong sabi niya sa akin. Ay naku Rufo, totoo talaga ang kasabihan na jealousy could kill. Hulaan ko, siguro habang nandito si Vicente kanina parang sinasaksak mo na siya sa mga tingin mo. Natatawa lamang ako nang sinabi ko yon sa kanya. Oo tama ka, nagsiselos ako nursing. Gusto kong patayin ng lalaking yun kanina. Grabe kayong maghalikan ng lalaking yun. Parang matatanggal na yung labi mo dun Doon ko nakitang nagalit si Rufo na isa sa mga kaibigan ko na may lihim na pagtingin sa akin. Teka, ano namang masama kung halikan niya ako? Boyfriend ko naman si Vicente. Tanong ko sa kanya. Ako dapat ang kahalikan mo at hindi siya. Git niya sa akin. Nagulat naman ako sa mga sinabi niya pero dinaan ko na lamang yon sa biro. Nagpatuloy si Rufo sa pagsasalita. Huwag kang ang tumawa dyan. Ako dapat ang boyfriend mo at hindi ang lalaking yon narsing. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa akin na makitang may kahalikang ibang lalaki yung babaeng pinakamamahal ko? Isa sa mga characteristics ni Rufo ay diretsahan siya papadudot. Kapag may gusto siyang sabihin ay sinasabi niya kaagad. Kapag gusto niya ang isang babae ay sasabihin niya yon ng walang pag-aalinlangan. Tulad na lamang ngayon. Rufo please, stop it. May boyfriend na ako. At ayaw ko nang masira pa ang relasyon ko sa kanya, ang sabi ko sa kanya. Pero sa halip na magsalita ay bigla na lamang niya akong hinalikan. Nung una ay nakuha ko pang pumalag pero mahigpit ang pagkakahawak niya sa mga braso ko. Besides ay bumigay din ako kinalaunan sa hindi malamang kadahilanan. Para bang nagustuhan ko ang mga halik ni Rufo. I'm sorry Rufo pero mahal ko si Vicente. Ang sabi ko na lamang sa kanya matapos akong makaramdam ng pag-uusig ng aking konsensya. Dahil itanggi ko man o hindi ay meron ding puwang si Rufo sa aking puso. Kumbagay silang dalawa ang naghahati ng aking puso. Hindi ako naniniwala, alam kong mas mahal mo ko, wika ni Rufo sa akin. Namutla ako dahil nahalata niya ang aking totoong nararamdaman. Please Rufo, enough. Maayos sana ang buhay namin ni Vicente kaso bigla kang pumasok sa eksena. May paninising sabi ko sa kanya. So parang sinisisi mo pa ako? Nasasaktang tanong niya sa akin. Huwag mo nang guluhin pa ang pag-iisip ko please. Demand ko sa kanya. Pagkatapos ay nagpa siya na akong umalis at iwan siya. Papadudot kung i-describe si Rufo in one word I would say aggressive. Agresibo siya na agawin ako noon mula sa boyfriend ko. Rufo is madly in love with me and he will do everything para lamang mapatunayan niya sa akin na he's worthy to be loved than Vicente.
Nagmula si Rufo sa isang buena familia pero hindi siya katulad ni Vicente na ultimate charmer. Hindi siya kagwapuhan pero hindi naman siya pangit. Besides ay marami ang nagsasabi na mas bagay siya sa akin kasi hindi naman ako sobrang kagandahan. Anyway, dahil sa pagiging aggressive ni Rufo at sa pagmamahal niya sa akin, nang walang kapalit ay unti-unting nagbago ang nilalaman ng puso ko. May mga hinahanap ako kay Vicente na hindi ko makita sa kanya and unfortunately ay nakita ko kay Rufo yon. With that, I started to love Rufo at natuto akong mangaliwa sa boyfriend ko. Yes, naging two-timer ako. Namangka sa 2 ilog pero hindi rin nagtagal ay kinailangan ko ding mamili at gumawa ng desisyon kung sino sa 2 mamahalin ko at ang pakakawalan ko. Hanggang isang araw, inakala kong naliwanagan na ako sa aking totoong nararamdaman. Patawarin mo sana ako pero gusto ko nang makipag-break sa'yo. Yun ang sinabi ko noon kay Vicente na halatang gulat na gulat sa mga sinabi ko. Ano? Nursing naman eh. Pero bakit? Anong nagawa kong kasalanan sa'yo? Nursing naman, please. Huwag mo naman sanang gawin sa akin to. Nanlulumong sagot sa akin ang aking boyfriend. Vicente, sorry pero I just realized that our relationship isn't working. Pagtatapat ko pa sa kanya. Ano pagkatapos ng lahat? Pagkatapos kong ibigay sa iyo ang lahat tapos sasabihin mo lang na hindi nagwo-work ang relationship natin? That's ridiculous. Protesta niya. Si Rufo ba? Siya bang dahilan kaya gusto mong makipag-break sa akin? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi naman ako nakaimik dahil guilty rin naman ako at ayaw ko nang madagdagan pa ang kirot na nararamdaman ni Vicente ng mga sandaling yon. Nung isang buwan, nakita ko kayo ni Rufo na magkasama. Masayang masaya ka na kasama siya. Ang sweet nyo ngang dalawa eh. Nagselos ako noon, nursing. Gusto ko kayong lusubin lalo na ang lalaking yon pero nanghina ang loob ko. Hindi ko yun sinasabi sa iyo kasi natatakot ako magkaroon ka ng dahilan para hiwalayan ako. Tiniis ko yun, nursing. Tiniis ko ang sakit, nagpakatanga ako. Kasi hinayaan kitang lokohin ako. Nagbulag-bulagan na lang ako. Ginawa ko yun, nursing, kasi ayaw kitang masaktan. Paglalahad ni Vicente sa akin. Inusig naman ako ng aking konsensya pero kailangan kong panindigan ang aking desisyon. Hindi ko naman sinabi sa iyo na gawin mo yun sa akin. Ang hirap kasi sa iyo, masyado kang mabait. Yun ang ayaw ko sa iyo. Hindi kasi tayo bagay kasi gwapo ka at pangit ako. Mabait ka habang walang hiya naman ako. Vicente, naiintindihan mo ba? Hindi tayo bagay sa isa't isa. Ayaw ko sa ugali at sa itsura mo kasi nanliliit ako sa sarili ko. Nilalait ako ng mga tao kasi may boyfriend akong alangan sa akin. Si Rufo, bagay kami. Kasi pareho kami. Kaya nga mas pinili ko siya kesa sayo. Katwiran ko sa kanya. I'm sorry Vicente but my decision is final. I want a breakup. Yun ang huling sinabi ko sa kanya bago kami tuluyang nagkahiwalay. At mas pinili ko nga si Rufo, siyang pinili ko kasi yon ang sinasabi noon ng puso ko. Iniwan ko si Vicente kahit na deep inside ay may puwang pa rin siya sa aking puso. I just hope that eventually ay makakalimutan ko rin si Vicente. Pero hindi yon ang nangyari. Sinasabi kasi ng puso ko na si Vicente ang mahal ko pero ang isipan ko ay sinasabing I should stay with Rufo. Sinunod ko ang isipan ko pero hindi ko alam na ganon pala kasakit kapag sinunod mo ang utak mo. Dahil sa ginawa ko, Papa Dudut, yes I admit I'm a fool. Isa akong tanga, isa akong malaking pagkatanga-tanga. Papa Dudut, nakisama ako kay Rufo ng mahigit 5 taon kahit na si Vicente ang nilalaman ng puso ko. Mahal ko rin naman si Rufo in all fairness pero kasi iba yung nararamdaman ko para kay Vicente. Kumbaga special yung ex-boyfriend ko but I decided to keep my real feelings private. Kasi ayaw kong makasakit ng damdamin ng iba. Pilit ko na lamang minahal si Rufo at sa hinahaba-haba ng relasyon namin ay nagplano na kami para magpakasal. Papa Dudut, okay na sana ang lahat at tanggap ko na si Rufo ang mapapangasawa ko pero isang gabi isang
Sa isang party ay muling nagsalubong ang landas namin ni Vicente. Siyempre nagkaroon kami ng awkwardness at talagang umiwas ako noon sa kanya. Nakahalata sa amin ng ilang friends namin at maski si Rufo ay napansin yon. Pero pinanindigan ko yon basta lumayo ako kay Vicente kahit pa maging issue yon. You look amazing tonight, Narsing. In all fairness, hindi na Betty La Fea ang peg mo ngayon. Biglang lapit at kausap sa akin ni Vicente. Hindi na ako makaiwas dahil kasama ko noon ang ilang close friends ko at ayaw ko ring maparatangang suplada. Time has changed, Vicente. Ikaw nga malaki din ang pinagbago mo. Nasa na yung Vicente na hunky daredevil? Medyo lumaki ka, biro pa ni Rufo sa kanya. Napansin kong medyo nawala ang saya ni Vicente sa sinabing yun ni Rufo, pero sumakay na lamang siya. Well, sagana kasi sa luxuries eh. Mayaman eh, pagmamalaki pa ni Vicente. By the way, ikakasal na pala kami ni Narsing this month. Masayang balita pa ni Rufo sa ex-boyfriend ko. Really? That's nice, congratulations. Bate sa amin ni Vicente but deep inside ay ramdam kong hindi siya masaya sa balitang yon. Invite ka namin sa kasal namin ha, and we hope na magpaunla ka sa invitation namin. Dagdag pa ni Rufo. Titingnan ko, pero hindi ko may papangako yon. Yun lamang ang sagot ni Vicente. Mamayang kaunti ay tinawag na ng isa kong kaibigan si Rufo kaya umalis muna siya ng saglit. Bala ko rin sanang lumayo na pero nakahalata si Vicente at pinigilan niya ako. Kanino ko pang napapansin na iniiwasan mo ako? Diretsa sa akin ang ex ko. Walang dahilan para iwasan ka, kunwari tanggi ko sa kanya. At saka wala nang dahilan para mag-usap tayong dalawa, ang sabi ko pa sa kanya. Bakit, nakukonsensya ka pa rin ba hanggang ngayon? Dahil sa ginawa mong panloloko sa akin dati? Diretsa niya sa akin. Forget it, Vicente. Matagal na yon. Protesta ko sa kanya. Ikaw ang hindi makalimot, Narsing. Actually, ako dapat ang umiwas sa'yo. Ako dapat ang bitter kasi ako yung naloko. Pero hindi eh. I'm here talking to you in a casual way. Wika pa niya sa akin. Kung nakalimot ka na, then leave me alone. Bulong ko sa kanya. Ayaw ko kasing gumawa ng iskandalo. Hanggang ngayon pa rin ba iisip bata ka pa rin? Hindi ka pa rin nagbago, Narsing. Natatawa tila nangiinsultong sabi niya sa akin. Wait, I'll give you something. There you go. Business card? Anong gagawin ko dito? Sarkastikong tanong ko sa kanya habang tinitingnan ko ang nakasulat doon. Itago mo yan. Don't hesitate to call me. Hihintayin ko ang tawag mo, Narsing. Sabi niya sa akin sabay talikod. Samantala imbis na itapon ay ewan ko ba kung bakit tinago ko pa ang calling card na ibinigay niya sa akin. And 2 days after ng party na yon ay naisipan ko siyang kumustahin. Papa Dudot, that started our communication. Sinekreto ko syempre yon kay Rufo. Anyway, halos araw-araw ay tinatawagan ako ni Vicente para mangumusta. Mangulit at minsan ay para magpayo. He's more than a friend. At sa madalas naming pagkikita at pag-uusap ng palihim ay mas tumindi ang pagmamahal ko sa kanya. Until one day, nagising na lamang ako na si Vicente na ang gusto kong makasama over Rufo. At yun din ang naging mitya para mangaliwa ulit ako. Pero Papa Dudot, nakonsensya din ako kinalaunan. Naipit ako sa dalawang nag-uumpog ang mga bato. Hindi ako makapag-decide kung itutuloy ko ba ang pagpapakasal kay Rufo or iiwanan na siya para sumama kay Vicente. Yes, I'm in love with Vicente pero hindi ko magawang hiwalayan si Rufo dahil ayaw kong mapahiya at maiskandalo ang kanya-kanya naming pamilya tulad ng nangyari sa kaibigan namin. Papa Dudot, it was confusing that time. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kaya isang araw, exactly 1 month na lang at ikakasal ka na kay Rufo. Balungkot na wika sa akin ni Vicente habang kausap ko siya noon sa phone. Yun nga tipid kong sagot. Aaminin kong nagkaroon ako ng second thought kung dapat ko pa bang ituloy ang pagpapakasal kay Rufo. Hindi ka ba masaya? Panunubok pa sa akin ni Vicente. Parang hindi pa ako handa, tipid kong sagot sa ex-boyfriend ko. Kung ganun huwag kang magpakasal. Narsing, kaya ka ba hindi handa kasi naguguluhan ka kung mahal mo ba talaga si Rufo?
Muling panunubok niya sa akin. Vicente, paano kung sabihin ko sa iyo na mahal pa rin kita? Anong magiging reaksyon mo? Ako naman ang nagtanong sa kanya, revealing my true feelings for him. I really knew it, halata sa boses ni Vicente na hindi na siya nagulat sa ipinagtapat ko. Sa totoo lang ay naguguluhan ako sa mga nararamdaman ko. Actually for 5 long years ay hindi naman kita nakakalimutan. Yes, my mind tells me that I should love Rufo. But my heart tells me that I should love you instead of him. Hindi ko alam kung sino ang susundin ko. My heart or my mind? Tanong ko pa sa kanya. Siyempre sundin mo yung puso mo. Payo pa niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago nagsalita. Alam kong mali itong nararamdaman ko, Vicente. Kasi ikakasal na ako 1 month from now. Pero kasi hindi ko makontrol ang sarili ko na mahalin ka. What should I do? Mahalin mo ko, Narsing. Just love me. Diretsang sagot niya sa akin. Ginawa mong komplikado ang buhay ko, Vicente. Naguguluhan kong sabi sa kanya. Hindi magiging komplikado ang buhay mo kung hindi mo lang ako niloko dati. Aniya. Well, tama naman siya. Pinagsisisihan ko na yun, Vicente. Naiiyak kong wika sa kanya. Itutuloy mo pa ba ang pagpapakasal kay Rufo? Seryosong tanong ni Vicente sa akin. That time, hindi ko talaga alam ang isasagot ko sa kanya. Hindi ko alam, Vicente. Hindi ko pa alam. Magkita tayo sa linggo. Tutulungan kitang makapagdesisyon. Suhestyon niya sa akin. Agad naman akong pumayag. Papadudot, hindi na ako halos makatulog pagkatapos noon. I also rejected all the calls came from Rufo para makapag-isip-isip ako. Pero labis akong naguluhan. My heart tells me that I should go with Vicente, but my mind is telling me that I should stay with Rufo and marry him. Sinasabi rin ng utak ko na piliin ko si Rufo. Dahil kapag iniwan ko siya ay mag-iiwan ako ng kahihiyan sa lahat at kamumuhian ako ng lahat, lalo na ang pamilya ko na nakasalalay ang reputasyon. Kaya papadudot isang desisyon ang aking ginawa. Vicente, I'm sorry. Nakapag-desisyon na ako. Malungkot na sabi ko sa kanya. At yun ay ang sumama kay Rufo at ituloy ang kasal ninyo, tama ba ako? Tumango lamang ako bilang sagot sa kanyang katanungan. Narsing, hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? He tried to seduce me pero desidido na talaga ako. Kahit pa deep inside ay ramdam kong labag yon sa kalooban ko. Si Rufo ang mahal ko, insist ko sa kanya. Hindi ako naniniwala. Nararamdaman kong ako ang mahal mo at hindi siya. Narsing, please. Huwag mong piliin ang isang taong alam mo sa sarili mo na hindi mo mahal. Mali ka ng desisyon. At kapag tinuloy mo yan, ikaw din ang kawawa. Mag-isip ka nga, Narsing. Sabi niya sa akin habang hindi niya maitago ang frustration. Oo, mahal kita pero ginagawa ko lang ang tama. Agad siyang nagprotesta sa sinabi ko. Nasaan ang tama doon, Narsing? Mali yung nagawa mo. Pinapalala mo lang ang sitwasyon. Sige, pakasalan mo si Rufo. But what if dumating ang araw na ma-realize mo na hindi siya ang gusto mong makasama? It's already too late to back out. Yung gagawin mong desisyon na pagpapakasal kay Rufo habang buhay mong pasanin yan. So why sacrifice yourself? Hanggat hindi pa huli ang lahat, Narsing, itama mo na ang lahat. Gulong-gulo noon ang isipan ko, papadudot. Siguro nga ay mahal kita pero mahal ko rin si Rufo. At siya ang gusto kong pakasalan. Kapag asawa ko na siya, I'm sure na makakalimutan na rin kita. Matagal ko nang pinag-isipan to. Ngayon kung dumating ang araw na pagsisihan ko tong ginawa kong desisyon, so be it. Basta ang alam ko sa ngayon ay si Rufo ang gusto kong pakasalan at hindi ikaw. Yun ang sabi ko kay Vicente. Then go ahead. Pakasalan mo si Rufo. Sana lang talaga ay hindi maging miserable ang buhay mo sa gagawin mong yan. Sana'y huwag kang lumabas na tanga. Tila may pananakot na wika ni Vicente sa akin. Buhay ko to, Vicente. Lumabas man akong tanga sa huli, kagustuhan ko na yon. Wika ko na lamang. Samantala'y nagbuntong hininga na lamang si Vicente. Narsing,
Thank you for being part of my life. Salamat sa pagmamahal, sama ng loob, frustration, galit at kawalan ng pag-asa na binigay mo sa akin. Hindi kita makakalimutan. Bye and see you again. Yon ang makahulugang huling pangungusap na binitawan ni Vicente sa akin. And yes, Papa Dudut, mas pinili ko nga si Rufo. Nagpakasal kami at nagkaroon nga kami ng isang anak na may cerebral palsy. But I'm not happy with my marriage. Hanggang ngayon ay may regrets pa rin ako sa naging desisyon ko. I still love Vicente until now. O aaminin kong mali ang ginawa ko at walang ibang sisisihin sa nangyayari sa akin kundi ang sarili ko. Papa Dudut, sa ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano ako makakatakas sa buhay na pinili ko. Bahala na siguro ang tadhana para sa akin. Papa Dudut, hindi ako natatakot na sabihin sa madla ang istorya ng buhay ko. Maski ang asawa kong si Rufo ay alam ito. Actually, we're already separated pero paminsan-minsan ay nagkikita pa rin kami for the sake of our child. This is the story that I want to share with you. Kung may moral lesson man ito, kayo na lang ang magbigay kasi on process pa rin ang paghahanap ko ng moral lesson sa nangyari sa buhay ko. Sana po ay mapili po ninyong i-upload ang kwento kong ito. Muli maraming salamat, God bless and more power. Lubos na gumagalang, Narsing. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.